Inamin ng grupong nanguna sa People's Initiative na nakapulong nila si House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng pag-amyenda sa saligang batas. Depensa naman ni Romualdez, nagbigay lang siya ng payo at walang kinalaman sa pangangalat ng pirma. May report si Mav Gonzalez. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Maanghang ang pahayag ni Senator Amy Marcos sa pagbubukas ng investigasyon ng Senado tungkol sa People's Initiative para amyendahan ang saligang batas. Sa pagdinig, inilabas ni Marcos ang litrato ng pulong umano ni House Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Committee Chairman Representative Zaldico kay Noel Oñate, ang lead convener ng grupong nanguna sa People's Initiative. Sino may-ari ng bahay? Si Speaker Romualdez po. Dapat po yan sa bahay ko. Ang sabi ng staff, doon na lang gawin sa bahay ni Speaker. Paliwanag ni Oñate, administrative at advisory ang tulong na ibinigay ni Romualdez. Pero aminado silang bumilis ang pagkalap ng pirma dahil sa tulong ng mga kongresista. It's very clear that Speaker Martin Romualdez is supporting your group po. He is all out behind the People's Initiative. Is that correct? Yes, we coordinate with the Speaker and the Thank you very Congressman much, in getting the give it 3% back per to- congressional district. Iprinesenta rin ni Marcos ang Project People's Initiative na tinitext daw sa mga kongresista at ang mga makikilahok sa Project PI makakahiling ng 20 milyong pisong halaga ng ayuda. If this congressional hearing ultimately found that the Speaker is the one who spearheaded this or funded this initiative, I will probably request him to step down. Pero kung hindi po siya naman, bakit hindi po natin kinonsentrate kay Anthony Abad? Si Attorney Anthony Abad ang nakasulat na pangalan na petitioner sa People's Initiative form. Ipinasampina na siya ng komite dahil hindi dumalo kanina. Sinisika pa naming makuha ang panig ni Abad. Nasa pagdinig din ang ilang pumirma at nagpapirma umano sa People's Initiative. Naintindihan ba nung mga kabarangay ninyo yung pinipirmahan nila? Hindi po, ang alam po nila ayuda. Ang sabi po is utos daw po yun ng presidente. Kung pangako nila ay 1.5 per person, nako, hundreds of millions of pesos siguro pinag-uusapan natin dito. Kami po sa pirma, we are against any form of vote buying, bribery, or aid in exchange for signatures. Kinumpirma ni Romualdez ang pulong na naganap daw sa kanyang townhouse pero mali raw ang interpretasyong siya ang nasa likod ng PI. Nagbigay lang daw siya ng payo at walang kinalaman sa pangangalap ng pirma. Mariinding pinabulaanan ni Romualdez na sangkot siya sa bilihan ng pirma o ano pa mang iligal na aktibidad dahil labag daw yun sa kanyang prinsipyo. Kaugnay naman sa patutsada ng kanyang pinsan, hindi raw kailangan ng bastusan dahil hindi ito magandang ehemplo sa mga kabataan. Tapusin na rin daw ang bangayan at magtrabaho na lang. Nakikipag-ugnayan na raw si Pangulong Marcos sa liderato ng Senado at Kamara para maresolba ang banggaan nila. It is the usual conflict between the House and the Senate in the whether to vote together or separately. The best analysis and interpretation that we have is that the legislature is of a bicameral nature. And therefore, that implies that they will vote separately. So, how that will be done now is what we are trying to figure out. Duda rin siyang uubra pa ang People's Initiative para amyendahan ng konstitusyon. We don't know yet. The People's Initiative is they're continuing, but that's not. I don't know if that is still one of the options that remains to us. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.